Good morning. Napakabuti po na makapanumbalik muli sa inyong harapan ngayong umaga. Kung mayroon kayong makitang dalawang pusa na nag-aaway, isang itim at isang puti, sa palagay ninyo, sino ang mananalo? Wala pong makapagsasabi maliban doon sa may-ari kung paano niya ito pinangalagaan. Mayroon dalawang lalaki na nagunahang tumulong sa isang matanda na hinimatay. Nalalay nila ay isang lalaki, isang mayaman, isang mabait. At ang isa naman ay Kristiyano, ordinaryong Kristiyano. Ang sabi nung isang mayaman na unbeliever, dalhin natin sa restaurant. So pinagtulungan lang dalhin ang matanda sa restaurant at yung mayaman ay pinakain, inorderan ng masasarap na pagkain para lumakas yung matanda. At yung Kristiyano naman tumakbo sa kabilang tindahan at bumili ng panibagong baro para bigyan ng kasuotan ng matanda. At pagkatapos makakain at makabihis ng matanda, yung mayaman ay kumuha ng taxi. Pinasakay yung matanda at binayaran ang halaga ng taxi. At ang Kristiyano naman, dumukot ng kakayanang salapi para ibigay sa matanda na may maibiling pagkain pagdating sa bahay. Sa dalawang ito, mga kapatid, sino ang kalugod-lugod sa Diyos na gumawa ng kabutihan? Parehong mabubuti, mababait. Walang makapagsasabi sa atin kung sino yung nakalulugod sa Diyos, maliban ang Diyos na nakakabasa ng puso ng isang tao. Good works ay mahalagang paksang dapat nating maunawaan. Sapagkat mayroong gumagawa ng mabuti, ngunit masama. At may gumagawang mabuti na masasabi nating mabuti. At upang malaman natin ang tamang pagkilatis ng kabutihang gawa, ito'y hanguin natin sa banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan ay inihayag at pinag-aralan ng 1689 London Confession of Faith. Ito'y kanilang tinalakay na mayroong 1,364 years upang may paunawa sa atin ang tunay na good works na nababatay sa Diyos mula sa kanyang banal na kasulatan. At ngayong umaga, tayo'y muling magbubukas ng mga katotohanang doktrina ng ating pinanghahawakang paniniwala. Ito ay mula sa 1689 Baptist Confession of Faith. Ipagpaumanhin ninyo na hindi ko sigurado kung tama ba yung lesson na aking babahagi sa inyo. Ang alam ko, nasa lesson 16 tayo. Pero hinalukay ko yung aking mga dating outline, hindi ko makita kung anong lesson na tayo. Kung sumobra man ako, hindi naman masamang balikan nating muli. Dahil alam kong ipagpapatuloy ni Pastor RJ itong pagtuturo ko ng Sunday School. At marahil sa morning worship din or afternoon. So napakalaga po ang ating talakayin ang good work sapagkat tayo po ay mahihilig gumawa ng mabuti. Tumutulong tayo
At ilan din sa atin ayaw natin gumawa ng mabuti. Pinipigil natin ang kabutihang nasa atin. So ito po ay ang pang 16 lesson ng 1689 Baptist Confession of Faith. Alam natin ang 1689 ay nabuo sa ilang taon? 1,364 years. At binuo ito ng 7 konseho. At ang konsehong ito, 7 konseho, ito yung mga grupo ng mga totoong Kristiyano na kanilang pinagtibay ang bawat doktrina mula sa banal na kasulatan upang kanilang hadlangan ang mga umiiral na mga false doctrines nung kanilang kapanahunan. At ito'y may pagitan ng ilang taon bawat konseho. May 20 years, 25 years, 50 years, 100 years, and even 1,000 years. At ito sila ay walang tigil na kanilang ipinahahayag ang katotohanang turo ng Diyos mula sa kanyang salita. At ito ay nagtapos o nabuo hanggang 1689. 1,689 years. At tayo ngayon ay nasa 2,224 years or 2025. Kaya po yung 1689 na nabuo, ngayon po ay nasa 355 years na pinangahawakan ng mga totoong Kristiyano. Kung tawagin sila ay mga Reformed Baptist Christians. Kaya mahirap pong gumawa tayo ng panibagong doktrina ngayon sapagkat tiyak lamang na tayo'y magkakamali. Whereas ito pong mga Kristiyanong ito, from 325 years AD hanggang 1689, nagbuwis ng buhay, dugo, panahon at salapi upang mabuo ang doktrinang ito sa loob ng 1689 ay ito'y sapat na para sa atin. Malaman natin ang pinaka-summaries ng mga doktrina. Kaya ito po'y pinangahawakan ng mga Kristiyano until now. So anong pagkakaiba ng 1689, Confession of Faith at ang Bible? Well, malaki pong pagkakaiba. Ngunit hindi sila nagkokontrahan. 69, ang Bible po, kung ating pag-aralan ng the first lesson of 1689, which is the Holy Scripture, nagsasaad ang Biblia ay sapat, sunod, tiyak, at hindi maaaring magkamali. Yan po ang Bible. Kaya ang Bible ang full authority ng lahat ng Kristiyano sapagkat ito'y sapat, tiyak, at hindi maaaring magkamali. Now, ano naman ang kaibahan ng 1689? Ang 1689 naman ay mga katotohanang inihango mula sa loob ng Biblia at inilahad sa atin upang tayo po ay makaalam ng buong kasulatan sa pamamagitan ng 1689. Kaya ito po ay pawang katotohanan na nabuo sa walang pagkakamali sa patatiyak na banal na kasulatan. Kaya nga po aminin natin, tayo po ay nasa pang-16. Kung atin pong babalikan, ilan ba yung napag-aralan na natin mga kapatid? 1689 nagsimula sa Lesson 1, the Holy Scripture, ang banal na kasulatan. Pangalawa, ang Diyos at ang Trinidad. Pangatlo, isinaysay ng banal na kasulatan, sinong Diyos? At anong pangatlo? Ang pagtatakda ng Diyos. Tama ba? Pagtatakda ng Diyos. Ang Diyos ang may takda ng lahat ng maaring mangyari. At upang mangyari yan, ang sunod ay the creation. Nilikha niyang lahat ng bagay upang lahat ng bagay isasagawa ang lahat ng itinakda ng Panginoon. Right? At pang-apat, the divine providence. Lahat ng itinakda ng Panginoon, pinangisawaan ng kanyang providensya, kaya walang maaring pagkakamali. Then, pagtapos po ng divine providence, inilahad naman, nagsimula ang kaligtasan, ito yung pagbagsak ng tao, the fall of man. Okay? So makikita natin, lahat ay planado ng Diyos maging sa pagbagsak ng tao at pagkatapos niyan, siya nagtakda ng tipan
tipan sapagkat ang tao walang magagawa pagdating sa kaligtasan, malibang ang Diyos ang siyang gagawa. Siya ang nangako sa kanyang sarili na ang kaligtasan ay magmumula lamang sa Kanya at wala sa tao. At pagkatapos, natural, yung tipan na ito ay pinahahayag sa pamamagitan na Kristo. Christ, mediatorship. At dito may kita natin ang Diyos, si Kristo na magitan, at susunod na turo, ang pangsiyam ay ang free will, ang kalayaan ng tao. Alam natin ang kalayaan ng tao, sa simula, malaya talaga, na sundin lamang ang Diyos. Pero may kalayaan din sila, na labagin ng Diyos, bumagsak ito, at ang tao ay naalipin. Ang kanilang kalayaan, naalipin ng kasalanan. Upang ma-restore ito, ang Diyos ang siyang gumawa, tinawag niyang lahat ng makasalanan na sila ay maipanganak na muli. Yun yung effectual calling, mabisang pagtawag. At pagkatapos, lahat ng tinawag ay inaring ganap. No? Inaring ganap. Ibig sabihin, wala na sa kanila ang sumpa o judgment of sin from the past, present, and future. Pero nananatili pa rin ang kasalanan. Ang nawala lang sa atin ay yung hatol ng kasalanan sa impyerno, past, present, and future. Pero tayo po ay hindi pa malayo sa kasalanan. At dahil dyan, tayo po ay kanyang inampon. Adoption. Doctrine of Adoption, that is 12. At dahil mga tinanggap na anak ng Diyos, sila'y binanal. Sanctification. At pagkatapos ng sanctification, itinuro naman sa atin ng banal na kasulatan ang saving faith, then 15, repentance unto life, at ngayon, 16 ay ang mabubuting gawa, good works. Alin po yung nakaligtaan ko dyan, kung maalala nyo? Nakaligtaan ko ba yung adoption, sanctification, saving faith, repentance unto life? Palay ko hindi, ano? Sa justification tayo nagtapos. I'm very sorry. Babalikan nato ang saving faith para maunawaan natin paano ba tayo talaga naligtas. Nagbalik tayo doon sa ibang doktrina. Pero sa ngayon, hindi na po natin mababago yung ating pag-aaralan, ang good works. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Now, aminin natin mga kapatid, bilang Christians, tayo po ay daig ng mundo, daig ng mga unbelievers pagdating sa good works. Mas marami silang ginagawa, ito ang kanilang pinagdidiinan, ito kanilang nagiging priority sa buhay upang sila'y tanggapin ng Diyos. Remember, good works po, lahat ng ginagawa ng mga tao sa mundong ito, mga unbelievers, ito ang kanilang prioridad dahil sa akala nila na sa kanilang ginagawa, sila'y nagiging mabuti sa Diyos at magiging kabutihan sa Diyos. Dahil pinanghawakan din nila ang doktrina sa Biblia. Halimbawa sa Acts chapter 20 verse 35, it is better to give than to receive. Pero ang context dyan ni Paul ay tungkol sa mga Christians that it is better to give than to receive. Bakit po mas maigi ang magbigay? Para sa mga unbelievers, ito'y magiging kaligtasan nila. But for Christians, yun ang aalamin natin ngayong umaga. Kaya sila'y mahuhusay at masisipag when it comes to good works. Kaya paano naman ang good works ng mga Kristiyano? Now, tanda natin, lahat ng good works, whether it is small or big, large, ay pawang sa Diyos nagmumula. Pawang sa Diyos nagmumula. James 1:17, example po ng text na magsasabi, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba, walang pagbabago,
o walang anino man ng pagbabago. Ibig sabihin, lahat po ng mabuti ay pawang sa Diyos. Ngunit, nakadepende kung sino ang gumawa ng kabutihan. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang doktrinang ito about good works, na ang good works po ay nakadepende sa mga taong gumagawa. Mayroong dalawang klaseng taong gumagawa ng kabutihan. Una po ay ang matuwid at ang ikalawa ay ang masama. Meaning to say, una ay ang Kristiyano at ang ikalawa ay ang non-Christian o hindi Kristiyano. Believers and non-believers. At yung po dapat nating maunawaan upang yung pong good works na itinakda ng Diyos na siya dapat nating lakaran ay tumibay sa atin, hindi tayo magiging sakim, hindi tayo magiging mapagrason, kung gagamitin nila sa kasamaan, sayang yung aking ginagawa, ako pa yung magbibigay sa kanila ng mitya para gawin ang kanilang mga bisyo. Yan po katwiran ng maraming Kristiyano. So bakit po kailangan nating maunawaan ito? Napakalaga po upang lumago tayo in good works. Sapagkat utos sa atin ng Diyos sa banal na kasulatan, dapat tayong yumaman sa good works o mabubuting gawa. Now, para tayo makagawa na pagyaman sa mabuting gawa, kailangan natin malaman ang katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa atin. So, unahin natin ang unang bahagi sa 1689, Lesson 16, ang mabubuting gawa ng matuwid. Nabasahin natin ang ating pong 1689, Baptist Confession of Faith, Lesson 16, Paragraph 1. Okay, sa paragraph na ito, may mga section na dapat nating basahin. Simulan natin ang mabubuting gawa ng matuwid, paragraph 1. Ganito ang sabi: ang mabubuting gawa ay ayon lamang mga gawaing inuutos ng Diyos sa kanyang banal na salita. Ang mga gawaing kinatha ng tao mula sa bulag na pagsisikap o sa pagpapanggap lamang ng mabuting layon ay hindi mabuti, sapagkat walang pahintulot ang mga ito ng banal na kasulatan. Napansinin natin na sinasabi rito sa section 1, bagamat ito hanggang 6, ang mabubuting gawa ng matuwid, dapat nating maunawaan muna sino ang matuwid na tao. Lahat ng tao, umaangkin sila'y mabuti at matuwid. Pero batay po sa Diyos, tanging Diyos ang nakakita ng puso. Sa kanyang salita, sinasabi kung sino yung matuwid. Ang mga matuwid na mga tao, ayon sa iba't ibang patunay sa banal na kasulatan na nakasulat, example dito, 2 Corinthians 5:21. Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Bagong nilalang. Ibig sabihin, wala na yung kanyang lumang pagkatao na siya'y nasa kasalanang paghahatol sa impyerno. Sapagkat siya isang bago na. Sapagkat siya mayroong relasyon kay Kristo. Kaya ang sabi diyan, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala nang dati. Lahat ng bagay ay pawang bago o nagbabago, continuously renewing. Yan po yung taong pinagpaging matuwid. At ayon sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, tungkol po sa covenant of God, sa pagbabago ng isang taong makasalanan, ang sabi ron, ang Diyos ang siyang nagbigay ng bagong puso sa isang makasalanang tao na kanyang
ipinanganak na muli. At ang Diyos din ang nagbigay sa kanya ng bagong espiritu. At ang Diyos din ang siyang nagpalit ng kanyang pusong bato at pinalitan ng pusong laman. At maliban doon, ang Diyos din ang naglagay ng kanyang espiritu sa kanyang puso. At sa verse 27, sinasabi, ang Diyos din ang gumawa sa kanya ng kakayanan upang sumunod sa kautusan ng Diyos. At ang Diyos din ang nagbigay sa isang taong binago ng kakayanang kanyang gawin ang lahat ng utos ng Panginoon. Kaya siya'y matuwid dahil ang Diyos ang nagbago sa kanya. At ang matuwid, ang siya lamang nakasusunod sa lahat ng utos at kalooban ng Diyos. Kaya ang isang taong bagong nilalang nakasusunod sa kautusan ng Diyos. At ang lahat ng kabutihang itinakda ng Diyos ay nasa kanyang kautusan. At ang bagong tao, yung pinagmatuwid ng Diyos, siya lamang ang nakasusunod nito. Kanya nga, sila yung nakakagawa ng good works. Naunawaan ba, mga kapatid? Tanging mga pinagpaging matuwid ng Diyos ang siyang nakakasunod sa utos ng Diyos, na sa utos ng Diyos nagmumula ang lahat ng mabubuting gawa. At ito ay nasa bawat Kristiyano. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang naglagay ng kanyang espiritu sa ating buhay. At sino yung espiritong yon? Si Jesus Christ. Right? Galatians 4:6. Dahil tayo mga anak ng Diyos, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang bugtong anak na siyang manirahan sa atin. Simula nung tayo sumampalataya. Kaya nung tayo sumampalataya kay Kristo, actually, kasama tayong napako sa krus ni Kristo. At si Kristo na ngayon ang naninirahan sa atin. Kaya nga, hindi na tayo may-ari ng ating sarili at yung buhay natin ngayon na ating ipinamumuhay natin ayon sa pananampalataya natin kay Kristo na siyang tumubos sa atin. Kaya ang isang Kristiyano namumuhay sa pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Namumuhay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi para maligtas, kundi upang lumago sa pagkakilala kay Kristo. Si Kristo po ang siyang ating ipinamumuhay sa araw-araw. At si Kristo, siya po'y punong-puno ng kabutihan. Basahin natin ang John 10:32-33. Ganito ang sabi. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Nakita nyo, katangian ng Ama na kay Kristo. At ipinapakita ito ni Kristo sa pamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Hindi nagugustuhan ng mga Hudyo yung ginagawa ni Kristong kabutihan dahil nakikita nila ang katangian ng kanilang amang Diyos. Sa kanilang pagtingin, si Kristo ay umaangkin na Diyos. Bakit ginagawa ni Kristo yung katangian ng Ama na kanilang sinasamba? 33, sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin hababatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Paglapastangan daw nitong mga unbelievers o Hudyo ang kanyang ginagawa sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpapakita ni Jesus Christ ng good works, nakita ng mga Hudyong ito, katangian ito ng Diyos. Paglapastangan yan, bakit niya ginagawa yan? Naintindihan? So, ganito ang ginagawa ni Kristo.
lumilibot si Kristo para gawin ang good works na ito. Acts 10:38, ganito ang turo ni Pablo ng mga apostol sa mga gawa. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat. Kasama sa good works yung nagpapagaling ng mga pinahirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Kaya ayaw ito ng mga Hudyo na makita kay Jesus Christ, kaya gusto nilang patayin kasi yun daw ay paglapastangan. Ginagawa niya ang gawa ng Diyos. Galit ang mga Hudyo. Pero mapapansin natin na lahat po ng mga mananampalataya sa Diyos ay hindi maaring hindi may pakitang katangian ng Diyos. At anong katangian? Good works. Mabubuting gawa. Kaya pag tayo po ay nagpipigil, gumawa ng kabutihan, hindi makita sa iyo ang katangian ng Diyos. Tulad si Tabitha sa Acts chapter 9 verse 36. Tingnan niyo yung kanyang intimate relationship sa kanya pong mga empleyado o kanyang mga kaibigan. Ganitong sabi, noon ay may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabitha, na sa Grego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Kaya naman, nung ito'y mamatay, nag-iyakan ng lahat ng kanyang mga sinasakupan. Kaya tinawagan ng Diyos si Pedro para ang anghel para puntahan si Pedro upang buhayin si Dorcas. Talagang hindi makalimot yung mga taong nasaklawan ng kabutihan ni Tabitha. At ito po ay dapat pinapasagana sa buhay ng bawat Kristiyano. Lahat po ng mabubuting gawa. Bakit po? Bakit kailangan nating gumawa ng mabuti? Pakibasa po ang Ephesians 2:10. Bakit po dapat makitaan ng good works ang Kristiyano? Pakibasa po. Ephesians 2:10. Matapos na tayo iligtas sa biyaya ng Diyos at tinanggap natin ito sa pamagitan ng panampalataya, ang sabi diyan, ang Kristiyano ay pinaka mahusay na nilikha ng Diyos. Ano sabi diyan? Pakibasa po. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang kayo natin nakanan. See? We are the masterpiece ng Diyos in Christ. Natatangi. Para saan? For the good works. Tayo po ay niligtas ng Diyos ayon sa larawan ni Kristo, biyaya ni Kristo, kamatayan ni Kristo. For what reason? Para tayo maging malaya lamang sa impyerno? No. Given na yung kalayaan sa impyerno. But the purpose of our salvation is for the good works. Yung good works na ito, hindi pa tayo Kristiyano, itinakda na ng Diyos. Nakita nyo? Yung good works na ito, itinakda na ng Diyos bago tayo tawagin at iligtas. Na siyang dapat nating ipamuhay. Dapat nating ipangaral. Ilakaran. Kaya nga, bawat Kristiyano, hindi makikilalang Kristiyano kung hindi makita ang katangian ng Diyos na nasa atin. Kapag tayo po ay nagiging sakim, hindi yan Kristiyano. Nawa, nakuha natin. Kaya nga sa Kristiyano, ang good works dapat dito pinasasagana. Tingnan nyo, may ginawang isang Kristiyano na ipinasulat ng Diyos. Nasusulat, 1 Timothy chapter 5 verse 10. Ang sabi po rito, verse 9, yung immediate context, kung sino itong tinutukoy sa verse 10.
isama sa talaan ang babaeng balo kung siya ay 60 taong gulang pataas at naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak, na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap, at itinalaga niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Isang balo. Ngunit isinulat sa banal na kasulatan bilang isang alimbawa sa mabuting gawa. At nakita natin kung ano yung mabubuting gawa na kanyang ginawa. Kaya nga, bilang Kristiyano, dapat tayong yumaman sa mabubuting gawa. Hindi sinabing yumaman sa anumang bagay, mabubuting gawa. May kakayanan ka man o wala, mahirap ka man, pero hindi napipigilan ng good work sa iba't ibang paraan. Karamihan sa atin, wala na akong pera, na may tutulong ko dyan. Hindi usapan dito ang pera, in kind. Maring gusto mong maglaba para sa kanya. Bagong panganak yung kapatid natin, di makapaglaba. Why not visit them and wash their clothes? Total, washing machine na ngayon. O di kaya, nakapaglaba pero hindi maisampay. Yan po ay isang mabuting gawa. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. It is written, ang sabi dito, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy na magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinarap upang sila'y makapaghawak sa tunay na buhay. Ito yung sinasabi, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi kayamanan sa langit. Hindi tayo makapag-impok ng pera para sa langit. Hindi ibig sabihin malaki ang nasa deposito ng bangko mo, malaki rin ang deposito mo sa langit. No. Mag-impok tayo ng mabubuting gawa sa langit. Yan po yung tinutukoy. Yung ginawa ng balong ito ay napakabuti. Siya po'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Matthew 6:19, ganito ang sabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapasok ni makapagnanakaw. Ano pong pinapakita rito? No, hindi po ito literal, pero literal din sa lupa na marami pong ang buhay nila nakalaan sa pagparami ng pera, pagnanakaw, pagkukurap para magkaroon ng pera, lahat yan ay maiiwan. Temporaryo. Samantala yung ginagawa mong kayamanan ng kabutihan para sa langit, hindi masisira. Walang magnanakaw doon, walang anumang bukbok doon. Kaya, anong utos sa atin? Maging mayaman tayo sa good works, sa mabubuting gawa, upang mayroon tayong tiyak na naimpok. Totoo ba yan? Makapag-impok tayo? Well, kung hindi kayo maniwala, basahin niyo po ang Acts chapter 10 tungkol kay Cornelius. Si Cornelius po ay isang taong matuwid na naniniwala sa totoong Diyos, pero hindi siya ligtas hanggat hindi siya napangaralan tungkol kay Kristo, pero
Siya po ay full of good works. Ang kanyang pananalangin, ang sabi, inaalala ng Diyos. Hindi kinakaligtaan ng Diyos ang panalangin. Ang kanyang pagtulong, kaya punong-puno ang kanyang compound ng mga taong natulungan niya. Ang sabi ng Diyos, alaala ito, Cornelius. Ipatawag mo si Pedro para alam mo ang kaligtasan mo. Sayang yung good works mo kung wala kang kaligtasan. Kaya pinasundo niya si Peter at tinanggap ang kanyang good works. No, sa good works po, dapat natin makita ang kahalagahan ng good works na nagagawa ng Kristiyano. Ito ba'y dahil sa kanya siya mabuti o talagang bukas lang puso niya? Tingnan natin sa paragraph 2 na dati 69. Sorry. Parang kalimutan ko. 1689, lesson 16, paragraph 2. Ganito ang sabi. Ang mga tunay na mabubuting gawa na ginaganap sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, laging nasa kautusan ng Diyos, yung good works. Tanging Kristiyano na nagawa niya. Ay ang mga bunga ng katibayan ng isang tunay at buhay na pananampalataya. So, katunayan ng totoong pananampalataya, mayroon tayo dyan. Sa pamagitan nito, inihayag ng mga mananampalataya ang kanilang pagpasasalamat. Hindi sa kanilang sarili, kundi dahil sila nakatanggap ng totoong pananampalataya, kaya nagpapasalamat. Pinalalakas ang katiyakan ng kaligtasan. Ibig sabihin, every good works na gagawa natin, pinalalakas lang yung ating assurance of salvation, pinatitibay ang mga kapatiran, at nakakatulong sa kapwa na ating tinutulungan, pinatitibay ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay Kristiyano, pinabubuti ang kanilang patutuo. Sila man ay nagtetestify ng mga good works na nagmumula sa kapatiran para sa Panginoon, at pinatatahimik ang mga laban sa salita ng Diyos. Sa makatwid, niluluwalhati nila ang Diyos na gumagawa sa kanila na maging bagong nilalang kay Kristo. Dahil dito, sila ay namumunga ng mabubuting gawa sa ikababanal tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kalagahan dito, mga kapatid, hindi yung ating pagkukusa, sarili natin, na tayo po'y likas na sakim . Sakim tayo even we're Christian. Why? Sapagkat nasa atin pa ang remaining sin, yung kasalanan na natili pa. Ang nawala lang sa atin is the judgment of sin, past, present, and future. But the presence of sin still with us. Kaya tayo po ay nakipag-struggle pa at the present time sa presensya ng kasalanan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng kaguluhan, karamdaman, kabiguan, frustration, ano pa man, dahil sa present sins. Ang kailangan lang dito ay makinig ng salita ng Diyos, mag-confess para tayo palayain, pero not necessarily papunta kang impyerno. So, ang dahilan, kalagahan ng bahagi rito, hindi sa ating sarili. Ito'y bunga ng ating pananampalatayang tinanggap sa Diyos. Sapagat, without faith, we can do nothing. Kaya pasalamatan natin ng Diyos na nakakagawa tayo ng mabuti. Na tayo ay walang tinatangi. Freely we give. Dahil sa faith na binigay sa atin. Sa atin dati, hindi naman faith ang pinamuhay natin, kundi pait. Pag magbiti tayo ng, sayang itong 10 piso, pambili ko ng tinapay ito. Sige po, magpakabusog po kayo. Yeah? Pait . Kaya nga, sa magitan ng panampalataya natin, nagagawa natin ng bagay nito dahil ang pananampalataya ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Kaya pinasalamatan nilang Diyos
At dahil dyan, tumitibay ang kanilang katiyakan ng kaligtasan. Tumitibay yung katiyakan ng ating kaligtasan. At pinatitigil natin ang malalaking bibig ng mga walang pananampalataya. Yung mga hindi sumusunod sa kautusan. Kristiyano daw sila, pero tikom ang kanilang mga palad. Tikom, nagpipigil. Kasing katwiran lang, naku, lasing ko yan eh. Tingnan mo yung tsura oh. Paano yan kung ilalasing niya? Di ako pa nagtutulak sa kanya. Yan ang katwir natin. Pero tignan natin yung good side. Ano yung dapat natin bigay? Bakit hindi mo bigyan ng pagkain? Ipaglalasing ba niya yung pagkain? Marahil hindi niya kakainin, pero bibigay niya sa kanyang anak. Now, gusto kong straight dito mga kapatid. Pakibasa mo Matthew chapter 5 verse 44 to 45. Matthew 5, 44 hanggang 45. Sige po. Isa-isahin natin. Sabi sa 44, kasi sa 43, sabi, ibigin nyo lamang ang inyong kapatid at kamuhian ninyong kaaway. Iyon yung utos ng mga Hudyo, right? Pero pagdating in Christ, the law of Christ, na siya dapat nating sundin upang may pakita natin pagmamahal, sabi, ibigin ninyo inyong kaaway. Sino yung kaaway natin kuminsan? Yung manlilimos na mabaho lumalapit sa atin. Ibigin natin ang sabi. Ibigin natin ang ating kaaway at ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin. Nakita nyo? So paano natin ibigin yung manlilimos na mabaho mukhang lasinggo? Huwag natin bigyan ng pera kung diskumpiyado ka daw. We have to be wise also. E di huwag mong bigyan ng pera kundi bigyan mo ng pagkain. Bigyan mo ng inumin. Anong kasunod sa verse 5? Upang makitang kayo'y mga anak ng Diyos. So nakikita nyo, sa ating pong pagbibigay, pagtulong sa awa, kahit na ito'y taong masama, kriminal, pero nangangailangan ng tulong, nakikita ng Diyos ang kanyang katangian sa atin na ito'y nakikita sa mga taong masama. Nako ba? Nag-glorify ang Diyos sa ating munting tulong sa isang taong kaaway natin. Minsan yung tinutulungan natin, kinakaaway natin eh. Ang totoo niyan, hindi naman espiritu ng Diyos yun, kundi espiritu ng remaining sin na nasa iyo. Sapagat ang Diyos walang tinatangi. Anong kasunod ng verse 45? Siya'y nagbibigay ng init sa mga masasama at nagpapaulan sa mga mabubuti. Wala siyang itinatangi. Kahit na siya'y kaaway mo o hindi mo gusto yung tao, namumuhi ka sa kanya, pero nakita mong may need siya, then give. It is better to give than to receive. Nakita niyong context noong Acts 20:35 ngayon? Ginagamit ito ng mga unbelievers. Kaya ang paniwala nila, kahit sila'y magnanakaw, kahit sila'y hindi Kristiyano, kahit sila'y corrupt sa gobyerno, even though doktor siyang na 2 asawa, 3 asawa, pero dahil siya nakagawa ng mabuti, sa tingin nila, sila'y tama sa Diyos. Kaya nga, wala silang tigil sa paggawa ng mabuti. Kaya napakabuti pong malaman natin ng tunay na kahulugan ng good works na itinakda ng Diyos sa mga Kristiyano na siyang dapat nating lakaran. So dahil ito sa tinanggap nating pananampalataya. Now, what are good works na ginagawa ng Kristiyano na hindi magawa ng mga hindi Kristiyano? Pagsamba, pag-attend natin sa mga prayer meetings, pag-attend natin sa worship, pag-attend natin sa ating mga pinagkaisahang pagtitipon. That is another good works na hindi ginagawa ng mga unbelievers.
Kaya napakalungkot po, sa tuwing prayer meeting, wala tayo. Dahil hindi nakikita sa atin ang katangian ng Diyos. Dahil mas pinalaga natin yung mabuting pangsarili natin. Ang totoong mananampalataya, nagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. John 14:21. Ang sino mang nagtataglay ng aking salita at tinutupad ito, sila yung mga umiibig sa akin. Iniibig ba natin si Kristo? Iniibig ba natin ang ginawa niyang kabutihan sa atin? Bagamat Diyos nagkatawang tao at namuhay ng buhay ng isang taong makasalanan pero wala siyang kasalanan upang maranasan niya kung ano yung kasamaan ng tao na siyang kanyang kamamatayan. Kaya unawa ni Kristo lahat ng ating kahinaan. Dahil ipinamuhay niya ito sa loob ng 33 years. Kaya nga, unawa niya tayo kung tayo'y sumusunod sa kanyang utos o sumusunod sa remaining sin na siya magpapahirap sa atin. At ang lahat ng pananampalatayang totoo, sumusunod. Sumusunod ka ba? So, hanggang dito lang muna tayo at isusunod natin sa susunod na Sunday ang kabuuan ng ating pag-aaral. Mayroon kayong tanong? Magpipigil na ba kayo sa pagbibigay doon sa mga manlilimos? Pero hindi ko sinasabi, bawat manlilimos, puntahan mo. No, may binibigay ang Diyos sa kanyang providensya upang makitang katangian niya sa iyo. Hindi naman lahat ng manlilimos na lapit sa iyo Muhing-muhi yan sa iyo Pero sa isang pagkakataon, isang providensya, ipinapadala ng Diyos kung sino yung tao. Maring kapatid mo sa pananampalataya, mayaman naman, may pera naman. Pero ano yung ipinapakita sa iyo ng Diyos na need niya na pwede mong maibigay dahil siya ay pinapunta sa iyo? Ano yun? Maging bukas tayo dyan. Maging malaya tayo dyan. Kung wala na pong tanong, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa kapayagan po ng iyong salita, na sa tulong po ng aming pong mga kapatid, mga konseho, sa loob ng 1,360 araw, ay nailahad sa amin ang malinaw at walang masasabing kulang, Panginoon, na maunawaan namin upang ang inyong mga kautusan bilang Kristiyano ay aming maipamuhay na siyang itinakda ng Panginoon na siyang dapat naming lakaran. Nawa po, magbukas kayo ng puso sa ikaliligtas nang wala pa kay Kristo at magbukas kayo ng puso sa ikatitibay ng aming mahinang pananampalataya. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.